Welcome sa DRS 2.0. Fresh at nagbabagang happenings ba ang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pues, sagutan natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. So ayun, welcome back again sa ating YouTube channel mga kadabarkads. And for today's video, napakarami nating pag-uusapan tungkol yan sa mga importanteng ganap sa loob at sa labas ng Itbulaga. So kanina, si Karen Aistro po ang nag-opening number dito po sa Itbulaga bago syempre magsimula ang programa po ng Itbulaga. And kanina naman po sa therapy mga kadabarkads, wala po si Bossing Vic Soto. So ang nag-host doon ay si Alan Kay, si Miles at si Maine Mendoza. Wala rin po si Tito Soto kanina sa therapy mga kadabarkads at tanging si Boss Joey De Leon lamang ang present doon. At kanina nga po mga kadabarkads, nagulat po ang mga live audience and syempre ang mga televiewers natin dito po sa Itbulaga dahil hindi na po sa mall sumugod ang mga dabarkads natin na si Jose, Wally, and syempre si Paulo Ballesteros. Kundi binalik na po nila itong Sugod Barangay. Nandito sila kanina sa Barangay San Juan, Taytay, Rizal. So, hindi na po kasi tag-init ngayon mga kadabarkads and parati na pong umuulan. Kaya naman binalik na ulit ng TVJ Production ang Sugod Bahay mga kapatid. Kasi kaya sila nagsugod mall kasi nga po dahil doon sa heat index na naranasan natin nung nakaraang buwan. Ngayon na okay naman ang panahon na, kaya naman po yung pagsuong sa ulan pero hindi sa init. Syempre, balik Sugod Barangay na po. And dito nga sila sa San Juan, Taytay, Rizal. Talaga namang na-miss na mga dabarkads natin itong Sugod Bahay mga kapatid. Ang dami pong nakiisa dito at pumila para po makilahok no sa show ng Itbulaga. And una nga pong bumungad sa atin na walis tamboy itong ni Alan Kay. Kaya naman tawang-tawa na naman itong mga dabarkads natin kasi syempre si Alan Kay na naman po ang napagpiestahan dito sa Sugod Bahay mga kapatid. And also mga kadabarkads, dito po sa San Juan, Taytay, Rizal, meron ding mga dabarkads natin na nagpaabot po ng mga dinodonate nila na school supplies para ito sa isang lapis, isang papel project wish po ni Bossing Vic Soto. Marami po ang nag-donate dito ng mga dabarkads natin, kaya naman maraming salamat po dahil meron din po sa studio ng Itbulaga na nagpadala. Then meron din dito sa Sugod Bahay. So ipapadala daw yan by Friday. Yun yung sabi po ni dabarkads Maine Mendoza. Samantalang sabay-sabay nating i-congratulate si Bossing Vic Soto sa panibago pong endorsement na nakuha niya. At katunayan po niyan mga kadabarkads ay pumirma na po siya ng kontrata. Sabi nga dito, Itbulaga host Bossing Vic Soto and PLDT Global President and CEO Albert Villarreal led the launch of the Tinbo or Tindahan ni Bossing App, an all-in-one digital platform designed for overseas Pilipino. So, si Bossing Vic Soto po mga kadabarkads ang newest brand ambassador ng app na to. So, isa itong app na makakatulong daw po sa overseas Filipino workers or OFW na makapagbigay daw ng mahalagang bagay at serbisyo para sa kanilang mahal sa buhay dito po sa ating bansa. At alam nyo po ba mga kadabarkads, malaki daw po ang pasasalamat ni Bossing Vic Soto na siya ang nakuwang kauna-unahang endorser ng Tinbo or Tindahan ni Bossing Vic Soto ng PLDT Global Corporation or PLDT Global. So, grabe naman yun, di ba? Parang ang dami na pong ini-endorso ni Bossing Vic Soto at parami na po ng parami yung mga hawak niyang brand. So, kahit na ang dami pong naninira sa kanya at pilit po siyang dinadrag pababa, eto naman ang blessings mga kadabarkads at patuloy na dumadaloy sa mga kamay ni Bossing Vic Soto. And since si Bossing Vic Soto nga po ay may ganap at pumirma na siya ng kontrata sa kanyang bagong
endorsement na pag-usapan doon mga Kadaver Gods, yung tungkol sa paghain po ng plea nitong si Daryl Yap sa kasong sinampa sa kanya ni Bossing Vic Soto. At eto po, nag-react nga po si Bossing Vic Soto patungkol dyan. Sabi dito, naniniwala si Vic Soto na gumugulong pa rin ang hustisya ng batas sa ating bansa. Ito'y kasunod ng arraignment ng direktor na si Daryl Yap kaugnay ng cyber libel case na isinampa laban sa kanya ng Itbulaga host. Sa ginanap na arraignment sa Muntinlupa Regional Trial Court nitong Martes kahapon ng umaga, June 3, 2025, naghain ng not guilty plea si Daryl. Sa contract signing po ng bago niyang endorsement, ngayong araw, kinuha ng PEP at iba pang media ang reaksyon ni Bossing Vic Soto sa not guilty plea ni Daryl Yap. Sabi po ni Bossing, di good, sambit ni Vic na may halong biro. Seryoso niyang dagdag, hindi, I cannot talk about it kasi it's ongoing. Tsaka ako naniniwala ako na gumugulong ang justice system natin. Nakikita naman natin. So whatever decision of the court will be, abangan na lang natin sa susunod na kabanata. Hindi na po nagdagdag pa ng pahayag si Bossing Vic Soto dahil umiiral pa rin nga po ang gag order ng kaso. Sa hiwalay na panayam naman sa legal counsel ni Daryl Yap na si Attorney Raymond Fortun, sinabi nitong magkakaroon daw ng mediation bago ang unang pagdinig ng kaso sa Agosto. Saad ng abogado sa batas daw natin, ito ang hindi alam ng karamihan. Ninanais pa natin ang husgado na magkaroon daw ng maayos na kaayusan ng mga partido. Merong tinatawag daw na mediation proceedings, mandatory po ito. At during the mediation ay sisikapin ng isang duly authorized and experienced na mediator na magkasundo yung mga parties. So, bibigyan ng chance magkaayos po yung magkabilang panig, no? Pero, ayon kasi sa mga nababasa natin na simula pa lang po sa una, gusto na pong ituloy ni Bossing Vic Soto yung kaso or yung laban. Hindi daw siya magpapaareglo at hayaan daw po na batas ang magdesisyon dito sa kanyang sinampang kaso kay Daryl Yap. Ibig sabihin, lalaban talaga si Bossing Vic Soto, hindi siya magpapaareglo, batas na daw po ang bahala. Kaya yung areglo-areglo na yan, hindi po yan aanuhin ni Bossing Vic Soto. Talagang kung ano daw po yung desisyon ng batas, yun po ang kanyang susundin. And ang first hearing nga po ay sa Agosto pa naman mga Kadaver Gods. Yun yung kauna-unahang hearing nila sa kasong ito. Samantalang maraming nagtatanong bakit wala si Bossing Vic Soto dito sa Itbulaga. So meron po yung inaasikaso mga Kadaver Gods. Alam naman natin na meron pong buhay si Bossing Vic Soto sa labas ng Itbulaga. Kaya every time na mawawala siya, meron po siyang mahalagang inaasikaso. So, paano hanggang dito na lamang po ang update natin. Maraming salamat sa patuloy po na pagsuporta and syempre congratulations kay Bossing Vic Soto.